So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So nasa vacation tayo, nasa province tayo ng Isabela. And syempre mag-phone comparison pa rin naman tayo between sa mga iPhones na pwede or sa mga smartphones na pwede natin mabili sa Green Hills ngayon na flagship na super duper mura na lang. So ang topic natin ngayon is iPhone 12 Pro versus the Samsung Galaxy S22 Ultra. Ano kaya ang perfect na smartphone na para sa'yo ngayon 2024. So tara mga J-Vlog, i-check natin. For today's video, yun, magpo-phone comparison nga tayo between dito sa iPhone 12 Pro versus the Samsung Galaxy S22 Ultra. So yun nga, sa mga bago pa lang dito sa channel na to ay naggagawa tayo ng mga phone comparison reviews and of course mga vlog contents, price updates sa Green Hills. And nag-decide ako na gumawa ng mga phone comparison kasi marami kasi mga consumers na pumupunta sa Green Hills na naguguluhan ano ba ang bibili nila lalo sa mga ganitong price point. So ito kasi, itong dalawang smartphone na to, hindi sila ganun nagkakalayo ng presyo today sa Green Hills, lalo na itong 12 Pro and Samsung Galaxy S22 Ultra. Pero bago nga tayo mag-start is, ano muna natin, explore natin yung kanilang mga prices sa Green Hills. So pre-love ang mga to. So don't expect na may mga brand new pa nito mga to. Medyo mahirap na maghanap ng mga brand new. Pero kahit na pre-love ay mga pristine condition pa rin naman itong mga units na mabibili natin sa Green Hills. So syempre nagbaon tayo ng mga units para ma-vlog dito sa ating vacation. So nandito ngayon tayo sa Isabela mga ka-J-Vlog kung saan ang probinsya nila Ate Mayet, Ate Annette, and Ate Malin. So nag-vacation mode kami. Kahit na nasa vacation syempre tuloy-tuloy yung ating pag-vlog to make contents para naman syempre may mga guides sa ating mga consumers. So dito muna tayo start sa iPhone 12 Pro. Ang 12 Pro, ang price nito 128, makakabili na lang kayo ng 23.5 to 24.5 sa Green Hills. Tapos yung 256 is 24.5 to 25.5. So ganung presyo itong 12 Pro. Tapos itong S22 Ultra, yung 128 nito sa pinakasagad na 23K, makakuha na kayo ng 128 na itong smartphone na to. 256 nag-range sa 25 to 27K, depende sa offer. And of course, meron itong 512GB na makukuha nyo na lang sa halagang 28 to 30,000. Depende na rin sa offer. Pero, saan nga ba tayo bibili ng mga legit, na mga good condition na iPhone sa Green Hills and of course Samsung? Wala na iba kundi sa CMB Gadgets, Stall XA07, Malin Gadget Shop, Stall XE7, and of course kay Ate Ivana, ang pinaka-sexy sa buong Green Hills, Stall XE7 ZMB Cellphone and Accessories. So sila po yung mga vinavlog kong tindahan at mga legit na mga shop yan mga J-Vlog, at meron sila mga good after sales, napakabait nila, napakadali rin po nilang kausap. So yun nga, marami sila namang mga stock na ito, kaya punta lang kayo dyan, PM nyo na lang yung mga pages nila at para mabilis din naman sila mag-reply sa inyo mga inquiries. So medyo mahirap talaga mag-decide kung alin man sa dalawang smartphone na ito bibili nyo kasi napakalayo ng kanilang experience. Kumbaga kasi ito Android versus iOS. So marami pa rin beater sa iOS and marami pa rin beater sa Android. Marami pa rin mga brand wars ngayon mga J-Vlog. Kaya ako, yung phone comparison ko, may nagsasabi na iPhone user ka lang kaya sinasabi mo yan. Hindi naman ako magsasabi ng magandang side kung hindi ko naman na-experience na maganda talaga, di ba? So, dito lang sa ating phone comparison, real talk lang tayo dito. At para rin na ma-experience nyo, wag lang kayo mag-comment ng ganyan. Experience nyo pareho tong brand na to para rin malaman nyo na, ay, ito nga yung the best brand for me. So, dito sa ating phone comparison, wala tayong bias dito. Real talk, sadyang real talk lang tayo. Kasi lahat tong mga to ay nagamit ko na. Kaya magandang mag-share ng experience, of course, para rin naman mayroong guide yung mga consumers natin pag bumili. First, dito muna tayo sa chipset ng dalawang smartphone na to. At kung kailan ba sila na-release. So, mas unang na-release itong iPhone 12 Pro, year 2020. Mas matanda siya ng 2 taon compare sa S22 Ultra na year 2022. So, napakalayo na agwat nila 2 years. Pero, chipset nito is the Apple A14 Bionic chip. Dito naman ay napakalakas, the Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 chipset. When it comes sa latest chipset, syempre mas panalo dyan ng Samsung dahil mas latest nga siya.
Mas powerful din of course yung chipset na mo-offer ng 8 Gen 1 chipset for compare sa A14 Bionic chip for me. Medyo outdated siya compared dito na mas latest yung kanyang chipset. Pero when it comes sa software update, both phones ay na-update pa rin to sa mga latest iOS versions nila. Ito ay paniguradong ma-update pa sa iOS 18 at ito ay paniguradong ma-update pa sa Android 14 ay Android 15 kasi pwede na siya ma-update sa latest ngayon na Android 14. Yun nga. Lods, ano ba? Ano ba bibiling ko? Mag-iPhone ba ako or Samsung? Napakalayo rin, napakahirap talaga mag-decide to be honest kung ako ang tatanungin din kung yan lang din ang main na gamit nyo. Kaya kung ginawa ko, binili ko na lang yung dalawa para hindi ako mahirapan. Pero, syempre, meron kasi mga consumers na yun lang talaga yung gusto nilang or isa lang talaga yung phone na gusto nila. Kaya, kung galing kayong Android at mag-iPhone kayo, medyo talaga maninibago kayo sa user experience, lalo na when it comes sa battery. Di hamak kasi na mas panalo ang battery ng S22 Ultra compare sa iPhone 12 Pro. Mas makunat battery nito, kaya kung gaming kayo, mas perfect gamitin pang gaming itong S22 Ultra. Malaki battery, maganda yung display, sobrang gorgeous ang display nito. Curved, dynamic AMOLED 2X display, and of course, yung chipset niya is very powerful. So kung gaming, matik panalong-panalo ang S22 Ultra compare sa 12 Pro. Hindi naman meaning na mas na panalo to ay hindi na maganda pang gaming to. Maganda naman mang gaming din to mga J-Vlog yung 12 Pro. Sadya dito sa ating phone comparison, clear winner when it comes sa gaming ang S22 Ultra. So pag-usapan naman natin yung gaming experience sa 12 Pro. Still powerful pa rin yung Apple A14 Bionic chip. Marami pa rin kayo magagawa sa chipset nito and still matagal pa rin ito magiging relevant sa market. Kahit na mas maliit ang RAM netong 12 Pro compare sa S22 Ultra ay kaya pa rin makipagsabayan nito for gaming kasi alam niyo naman ng Apple, maganda ang kanilang software interface or yung kanilang software optimization. Kaya kahit na maliit ang RAM, perfect pa rin for gaming itong iPhone 12 Pro. Ang pinaka magiging kalaban nyo lang of course sa smartphone na to is yung kanyang battery talaga. So mas mabilis mag-drain ng battery to pag maglalaro kayo compared dito sa Samsung Galaxy S22 Ultra. So when it comes naman sa camera, ito, magiging real to ako sa camera nito. Alin brands talaga, series ng iPhone, the best ang camera ng iPhone, mapa 10R, iPhone XS Max. Basta sa mga 10 series pataas, maganda na yung camera for me. 8 Plus pababa, hindi ko nagustuhan yung mga camera niyan. 8, 7, 6, hindi ko nagustuhan. 10 pataas, ayan, superb na mga camera performance yan. iPhone 10, XS Max, XS, 11, 12, 13, 14, 15. Napakaganda ng mga camera niyan. Kasi nagtry ako mag-vlog dito sa S22 Ultra ko before. Hindi ko nagustuhan yung video quality niya kahit na meron siyang support sa 8K or 4K. Pero when it comes sa ganda ng quality ng camera, audio and all, mas gugustuhin ko talaga ang video camera or yung camera netong iPhone 12 Pro or yung mga iPhones compare sa S22 Ultra or sa Samsung. Real talk lang yan. Kaya marami rin kasi nagtatanong sa akin, Luz, anong ginagamit mong camera? Digital camera ba yan? Mga ganyan. Pag nagmo-montage ako sa labas, ginagamit ko for interview sa Green Hills. Hindi nila alam or nagugulat sila na iPhone lang yung gamit ko. Kaya when it comes sa camera for me, ngayon, sa brand, panalo talaga ang Apple dyan or iPhone. Napaganda ng kanilang camera, performance, quality, and of course the video. So perfect na perfect sila to make contents. Napakadali lang kasi yan, lalo na pag nasa ecosystem ka ng Apple. So for me, as a content creator nga, di ba, ang ginagamit ko to make content is iPhones. Ginagamit ko for editing videos is MacBook. Ginagamit ko for editing thumbnail is iPad. And ginagamit ko for minsan for notification or calls is iWatch. So maganda kasi pag nasa Apple ecosystem ka, meron silang yung continuity na kunyari, di ako example, nag-edit ako sa MacBook, copyan ko lang yung text, pwede ko na siya i-paste sa iPhone, may tatawag sa iPhone mo, pwede mo sagutin sa MacBook, pwede mo sagutin sa Apple Watch or sa iPad, basta same lang ng Apple ID. So yun yung gusto ko kasi sa Apple ecosystem, napakadali, very user-friendly, and pwede mo silang i-work together as one yung mga models or yung mga yung mga units nila. Even Apple TV, MacBook, iMac, lahat ay maganda, ay now-work mo together as one sa Apple. So yon for me, when it comes sa camera, panalo ang iPhone 12 Pro
when it comes sa gaming, panalo po ang Samsung Galaxy S22 Ultra. So yun, syempre, hindi na mawawala, explore natin yung mga ano nila, itsura ng mga iPhone. So ito yung iPhone 12 Pro, available to sa Green Hills Pre-Love. Napakamura na lang po nito ngayon sa GH. Napakaganda, stainless steel body, matte glass back, triple rear camera with LiDAR scanner. Ayan siya. Tapos ito yung display, yung front display niya. Ayan, notch display with Super Retina XDR OLED display naman siya. 6.1 inches. Lightning port. Dito naman tayo sa S22 Ultra. Siyempre sa S22 Ultra for me mas maganda yung display. Pero sa design mas okay itong 12 Pro. Pero sa display mas okay itong S22 Ultra. Matte glass back. Ang daming mga ganap sa camera. 108 megapixel camera. Ayan siya with S Pen support. Ayan, S Pen support. Type-C cable, ay Type-C port. And syempre curved display. So ito conclusion dyan mga J-Vlog sa mga naguguluhan. Kung ako tatanungin, when it comes sa more on productivity, kasi syempre may S Pen support to, marami kayong magagawa sa S Pen neto, lalo na pag sa mahilig kayo mag-take down ng notes for work, di ba? For me, parang pang office, mga office style o mga nag-o-office, mas magandang isuggest itong S22 Ultra kasi mas maganda to for productivity. Marami kayong magagawa of course sa S Pen. Android is open yan. Kaya marami kayong magagawa rin sa Android. Mas madali siyang mag-work pag nasa office nga kayo, lalo na sa mga files sa Google, Windows. So, camera rin ito, not bad. Malinaw rin naman ang camera nito with 100 times zooming. So, sa zooming, panalo naman ng S22 Ultra. Pero hindi naman kasi lahat gumagamit ng zoom araw-araw, di ba? Compare naman sa video, pag nagvi-video ka, syempre, mas ginagamit yung video, di ba? So, yon 100 times zoom, panalo dito S22 Ultra. Display, premium viewing experience and all. Okay tawang S22 Ultra, mas i-prefer ko sa inyo. Pero yun nga, kung isa kayong mahilig talaga sa camera performance or performance talaga ng camera ang hilig nyo, at merong napaka-optimized sa software, user-friendly na software, mas better design, mas better camera, video quality, go for the iPhone 12 Pro. Ayan. So, yun mga J-Vlog yung ating phone comparison between the iPhone 12 Pro and the Samsung Galaxy S22 Ultra. Hopefully po, nakatulong po itong phone comparison na to sa inyo kung nagde-decide kayo alin man dito sa dalawang smartphone na to. So, ulitin ko, saan pa ba tayo bibili ng mga legit na iPhone sa Green Hills? Wala na iba kundi kay Ate Mayet sa CMB Gadgets, Ate Malin, Malin Gadget Shop, Stall XE7, and of course, ZMB Cellphone Accessories kay Ivana, Stall XE7.